National Police kinumpirma na bangkay ng nawawalang Filipino-Chinese businessman at driver nito ang natagpuan sa Rodriguez, Rizal kahapon. Hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Brigadier General Elmer Raga ay inalis sa pwesto. Isang flight ng Philippine Airlines nag-emergency landing sa Haneda Airport sa Japan matapos na umusok ang isa sa mga air conditioning unit ng eroplano. Mga pasahero sa PITX na bibiyahe para sa long holiday pinayuhan na iwasang magdala ng maraming bagahe. LTO naghahanda na ng road safety plan para sa kaligtasan ng mga biyahero. At 5 araw na mentorship coaching on traffic management ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go nagsimula na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 10, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nanawagan ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga magbabakasyon na huwag nang magdala ng maraming bagahe upang hindi mahirapan sa biyahe. Ayon sa management ng PITX ngayon pa lang ay inaasahan na nilang dadagsa ang mga pasahero sa terminal upang samantalahin ang mahabang bakasyon sa susunod na linggo. Narito ang report ni Joan Nano. Maaaring umabot ng nasa 2.5 million na mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa mahabang bakasyon sa long holiday. Ayon sa head ng Corporate Affairs at spokesperson ng terminal na si Attorney Jason Salvador, ngayon pa lamang ay inaasahan na nilang mayroong mga uuwi sa probinsya. Maaari anyang ang iba ay nag-file ng leave sa kanilang mga trabaho kaya mas maagang makakauwi bago ang long holiday. Pinayuhan naman ng pamunuan ng PITX ang mga magbabakasyon na bawasan ang mga dadalhing bagahe. Kung pwede po, mag-travel light po tayo, no? Travel light para sa dalawang bagay. Una, travel light para hindi ka mahirapan. Kasi imagine niyo, kung napakaraming tao, tapos napakaraming mo rin dala, baka ikaw rin po ang mahirapan. So, boss-bossan po natin yung ating mga kargamento. Pangalawa, boss-bossan natin to. Kung siguro mabigyan naman natin ng pagkakataon yung iba natin mga kapwa-pasahero na magdala naman ng kanilang mga bagahe at pasalubong sa kalamangan sa buhay. Sa ngayon, nakahanda na ang PITX sa dagsa ng mga pasahero at nakikipag-ugnayan na rin sila sa pulisya para sa deployment ng mga pulis na magbabantay sa loob at labas ng terminal. Samantala, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP naman, tiniyak na nakahanda na ang 44 na mga paliparan sa bansa na kanilang minomonitor. Ayon sa spokesperson ng CAAP na si Eric Apolonio, may mga dagdag ng personnel sa mga check-in counters ng airport upang mapabilis ang pag-aayos ng mga bagahe ng mga pasahero. Sa susunod na linggo, heightened alert na ang CAAP dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong magbabakasyon. Inaasahang madadagdagan ng nasa 7% to 10% ang mga pasahero ngayong holiday kumpara sa mga regular na araw. Heightened alert means only yung mga tao namin, walang day off, walang leave. So, operational ang airport, fully operational, 14 of April hanggang 31. Samantala, ang Land Transportation Office naman o LTO, inatasan na ang kanilang mga regional directors na maghanda ng mga road safety plans para umasiste sa milyong-milyong pasahero sa long holiday. Kasama sa road safety plans ang visibility sa mga pangunahing lansangan, assistance ng mga law enforcement at pag-iinspeksyon sa mga bus terminal para matiyak ang roadworthiness ng mga ito. Gayon din ang pagsasagawa ng mga random at surprise drug testing sa mga terminal upang matiyak ang mental at physical readiness ng mga driver at konduktor. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagpaalala ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX laban sa mga nananamantala ngayong long weekend. Pinag-iingat ng PITX ang mga pasahero sa kanilang pagbubook ng tiket pauwi sa kanilang probinsya. Paalala sa mga pasahero mag-book sa official website ng PITX o bumili sa mismong terminal ng bus o sa mismong bus company upang makatiyak na legitimo ang makukuhang tiket. Nag-abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa mga motorista na tiyaking may sapat na load ang kanilang mga Easy Trip Radio Frequency Identification o RFID upang mapabilis sila sa pagdaan sa mga toll plaza kalinsabay ng inaasahan dagsa ng mga biyahero sa long holiday. Ayon sa NLEX, maaaring tingnan ng mga motorista ang kanilang mga account gamit ang MPT Drive Hub app para makwenta ang kanilang toll fees at makapag-reload kung kinakailangan. Nakapost sa Facebook page ng NLEX ang mga link na pupuntahan para ma-download ang app sa iOS at Android, gayon din ang link para sa pagre-reload ng RFID. Kinumpirma ngayon ng Department of Transportation na nag-emergency landing sa Haneda Airport sa Japan ang isang flight ng Philippine Airlines Huwebes ng umaga matapos na umusok ang isa sa mga air conditioning unit ng eroplano. Ayon sa DOTR, umalis ng Manila ang nasabing flight. Alas 10 kagabi, lulan ang mahigit sa 300 mga pasahero at babiyahe sana patungo ng Los Angeles, USA. Ligtas naman ang lahat ng pasahero at crew na sakay ng eroplano matapos ang emergency landing. Sa ngayon ay patuloy ang koordinasyon ng Philippine government sa mga otoridad ng Haneda para sa maayos na disembarkation ng naturang flight. Sa ngayon ay hindi pa tukoy ang sanhi ng umusok na air conditioning unit ng eroplano. Kinumpirma ngayon ang Department of Foreign Affairs na natagpuan na ang labi ng ikalawang Pilipino na una nang napaulat na nawawala matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. Base sa pahayag na inilabas ng DFA, kinumpirma ng Philippine Embassy sa Yangon ang pagkakakilanlan ng labi ng isa pang Pilipino bunsod na malakas na lindol doon. Ayon sa DFA, na ipagbigay alam na nila sa mga kaanak ng biktima ang malungkot na balita at tiniyak ang pagpapaabot ng tulong sa mga ito. Nauna na rin kinumpirma kahapon ng DFA na natagpuan na ang labi ng isa pang Pilipino na nasawi rin sa lindol. Matagumpay na naisagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas katuwang ang Philippine Coast Guard kahapon sa mismong araw ng kagitingan ang Routine Troop Rotation and Resupply o RORE mission. Pagpapalit ng tauhan at paghahatid ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa LS-57 o BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ito na ang pangpitong magkakasunod na RORE mission sa Ayungin Shoal nang walang naitatalang insidente ng panghaharas ng China simula July ng nakaraang taon. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng patuloy na suporta ng AFP sa mga tauhan nito sa kabila ng mga hamon sa West Philippine Sea. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, binigyang pagkilala ng sandatahang lakas ng bansa ang tapang ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre na patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang protektahan ang soberanya at pambansang interes. Binuksan na ng Bureau of Immigration ang bagong dedicated wing para sa mga overseas Filipino workers sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Layo nito na mas mapabilis ang immigration process ng mga Pilipino na magtatrabaho sa ibang bansa. Ang naturang expansion ay mayroong dagdag na 6 na counter spaces na may 12 immigration officers. Batay sa record ng BI, umaabot na ng nasa 3,400 na mga OFW ang umaalis ng bansa mula sa NAIA kada araw, kaya mas mainam na merong special lanes para sa kanila.
Kumpirmadong dadalo na ang ilang opisyal ng administrasyon sa ikatlong pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isasagawa mamayang hapon. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino-sinong mga opisyal yung darating sa Senate hearing ngayong araw? Aga kumpirmadong dadalo si Justice Secretary Crispin Remulla sa muling pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos tumangging dumalo ang mga opisyal, ang kalihim kabilang ang iba pang mga administrasyon or administration officials dahil sa executive privilege. Batay sa anunsyo ng Senate Committee on Foreign Relations, ilan pang mga opisyal ng Department of Justice ang kumpirmadong dadalo sa Senate hearing ngayong araw. Kabilang na dito sina Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan at Undersecretary Raul Vasquez. Gayon din ang Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na si Lieutenant General Anthony Alcantara at Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na si Retired Lieutenant General Raul Del Rosario. Pupunta rin naman sa unang pagkakataon ang ilan pang gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gaya ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs na sina Secretary Enrique Manalo at Undersecretary Eduardo De Vega. Gayon din si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Habang walang ibinigay na kumpirmasyon kung dadalo sina National Security Advisor at National Security Council o NSC Director General Eduardo Año at ang mga Philippine National Police o PNP officials, pangunahin na sina Police General Romel Francisco Marbil at Police Major General Nicholas Torre III, ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Inasa naman ni Senador Amy Marcos na handa na ang mga admin official para sa iba pang mga katanungan ng komite na inilahad na sa huling pagdinig na hindi nga dinalohan ng mga opisyal. Aga magsisimula ang Senate hearing ng Committee on Foreign Relations mamayang 1:00 ng hapon at mapapanood din ito ng live sa UNTV News and Rescue. Yan ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang husay ng mga Pilipino sa pagluluto at paglikha ng mga produktong makatutulong sa food sector. Ayon sa Pangulo, mahalagang masulit ang paggamit ng digital technology upang mapalakas at masuportahan ang mga maliliit na negosyo. Narito ang report ni Nel Mariboho. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga investor na ikonsiderang mamuhunan sa food sector. Isa ito sa panawagan ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng selebrasyon ng Filipino Food Month at pagbubukas ng Bagong Pilipinas National Food Fair ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa Pangulo, ang pagpapalakas ng industriya na ito na may kaugnayan sa pagkain ay makatutulong upang dagsain ng mga mamumuhunan ang Pilipinas. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Let this event also serve as an open invitation to more potential investors, both Filipinos and foreigners alike, to take part in the opportunities that the Philippines markets offer. Kinilala rin ni PBBM ang halaga ng inilunsad ng DTI na marketplace platform para sa mga nagtitinda ng pagkain. Malaking tulong anya ito sa mga micro, small, and medium enterprises. This is very important because this is using the digital technology to expand markets, to expand supply chains, to make more efficient the delivery of goods and services. Hinimok rin ng Pangulo ang mga Pilipino na tangkilikin ang mga produktong sariling atin. Marami na rin ang mga dayuhan na humahanga sa kakaibang sarap ng ating mga pagkain. Kaya sana tayo namang mga Pilipino mismo ay manguna
sa pagkikilala sa iba't ibang putahe na gawa ng lutong Pinoy. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa layunin magkaroon ng reforma sa edukasyon ng bansa, isang joint memorandum circular ang nilagdaan ng Professional Regulation Commission at Commission on Higher Education na layong baguhin ang ibinibigay ang nilalaman ng Board Licensure Examination for Professional Teachers. Mula sa Malacanang, nagbabalik si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang partikular na nilalaman ng memo na ito? Yes, Ella, ang joint memorandum circular na ito ay may layuning iakma ang licensure examination for professional teachers o LEPT sa teacher education curriculum upang matiyak na ang examination ay sumasalamin sa kakayahan na kinakailangan para sa epektibong pagtuturo na naaayon sa pulisiya at panuntunan. Sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, ang misalignment ng teacher education curriculum mula sa Commission on Higher Education at LEPT ay nagbubunga ng mababang passing rates at mismatch sa teacher specialization. Kanina mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sumaksi sa paglagda ng joint memo sa pagitan ng PRC at CHED. Resulta ang joint circular na ito sa direktiba ng Pangulo sa agarang pagpapatupad ng kinakailangan reforma upang mas maging epektibo at akma sa panahon ang education programs ng bansa. Ang teacher examinations ngayon ay ibibigay ng hiwalay base sa larangan ng specialization. Para sa elementary education, tututok ito ngayon sa dalawang specializations. Ito ay ang early childhood education at special needs education. Samantalang sa secondary education, may hiwalay na examinations sa mga guro na may specialization sa English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Values Education, Technology and Livelihood Education, Technical Vocational Teacher Education, Physical Education at Culture and Arts Education. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inalis sa pwesto ang hepe ng anti-kidnapping group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, pinalitan si Ragay ni Police Colonel David Poclay na dating chief ng Directoral Staff ng CIDG. Si Ragay ay bagong promote lamang noong isang linggo. Wala pa namang kumpirmasyon kung may kinalaman ang pagtanggal kay Ragay sa pwesto sa nangyaring pagdukot sa negosyanteng Chinese. Matatandaan noong Pebrero, nauna nang inalis si Ragay sa pwesto dahil sa insidente ng pagdukot sa 14 na taong gulang na Chinese student sa Taguig. Subalit agad din itong ibinalik sa pwesto dahil naman sa election ban na nagbabawal sa paglilipat ng mga tauhan ng PNP tuwing election period. Kinumpirma na ng Philippine National Police ang nawawalang Chinese businessman at driver nito ang natagpuang bangkay sa Sitio Udyongan, Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal kahapon ng umaga. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kinilala ang mga biktima na sina Anton Tan at si Armani Pabilio. Kahapon nga po sir ay nahukay na po at na-recover po yung bangkay po ng dalawang kidnapping victim po. Ito po si Ginoong Kong Yuan Go o also known as Anton Tan. Kasama po yung kanyang driver po na si Mr. Pabilio po. Sa ngayon, tumanggi na muna si Fajardo na magbigay ng iba pang detalye bunsod ng isinasagawang investigasyon. Kabilang sa mga tinignan ng posibilidad na nagbigay ng ransom ang pamilya. Nadiskubre ang bangkay ng dalawa ng isang concerned citizen at agad inireport sa barangay officials. Nakasilid ang mga ito sa nylon bag at nababalutan ng duct tape ang mukha. Agad namang nagsagawa ng initial interview ang mga pulis sa mga tao sa lugar at nakipag-coordinate sa barangay at lokal na pamahalaan para sa posibleng lokasyon ng mga closed-circuit television na maaaring mapagkunan ng footage ng insidente.
Nagpaalala ang Civil Service Commission na bawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan ang pakikiisa sa anumang partisan political activity. Sakop ng inilabas na Memorandum Circular 3-2025 ng CSC ang pagbabawal na mag-like, share at mag-comment sa anumang social media posts na may kinalaman sa kampanya para sa nalalapit na 2025 midterm polls. Ayon sa CSC, epektibo ang kautusan hindi lamang sa oras ng trabaho kundi maging sa labas ng opisina habang umiiral ang campaign period. Sakop ng kautusan ang mga empleyado ng lahat ng branches ng government at mga sub-agencies nito, maging ang mga nasa government-owned or controlled corporations, state universities and colleges, career officers, uniformed at active members ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at ang mga local government units hanggang barangay officials. Ang paglabag sa nasabing kautusan ay mangangahulugan ng suspensyon o maaring maging sanhi ng dismissal. Tiniyak ng Commission on Elections na hindi nagtagumpay ang tangkang hacking sa website nito. Bukod sa cyber attacks, nakapagtala rin ng COMELEC ng 6,000 failed attempts ng pasukin ang internet voting system para naman sa overseas Filipino workers. Kinilala naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang kakayahan ng mga empleyado ng COMELEC na in charge sa cybersecurity sa pagbabantay at pagsugpo ng mga ito sa mga hackers. Iginiit ni Attorney Christian Sia na sakop ng kanyang freedom of speech o kalayaan sa pananalita ang kanyang kontrobersyal na single mom joke. Tugon ito ni Sia sa show cause order na inisyu ng Commission on Elections o COMELEC. Bukod kay Sia, isa pang kongresista na tumatakbong gobernador ang pinagpapaliwanag din ng COMELEC dahil sa umano'y mga bastos na mga pahayag sa kampanya. Paalala ng COMELEC, hindi absolute o ganap ang freedom of speech, kundi mayroon din itong mga limitasyon. Hindi lahat ng karapatan, kahit po sa pamamahayag, kahit sa pagsasalita, kahit sa pag-iisip, kahit sa pananampalataya ay absolute. Lalo na kung ito ay makakasakit din sa karapatan ng iba at mas nakararami. Suportado ng ilang kongresista ang panukalang i-disqualify ang mga bastos na kandidato sa halalan. Kamakailan, inihain ng Gabriela Party List ang isang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Section 68 at 261 ng Omnibus Election Code. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie, sino-sino mga kongresista itong suportado ang disqualification ng mga bastos na kandidato? Kaya sang-ayon ng ilang kongresistang tumatakbo rin para sa 2025 midterm elections na makapagpasa ng panukalang batas laban sa mga bastos na kandidato. Partikular na sina House Deputy Majority Leader, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong. Giit ni Congressman Tulfo, hindi dapat mag-asal bastos ang isang politiko. Ayon naman kay Representative Adjong, dapat maging ehemplo at role models ng komunidad ang mga kandidato para sa public office. Inihain sa Kamara ng Gabriela Party List kamakailan ang isang panukalang batas na naglalayong dagdagan ang grounds para ma-disqualify sa local at national elections ang mga kandidato. Partikular na ang mga nagbibitiw ng bastos at mapanghamak na pananalita laban sa kababaihan. Layo ng House Bill No. 11498 na amyendahan ang Section 68 at 261 ng Omnibus Election Code. Ginawa nga yung hakbang matapos ang sunod-sunod na kontrobersyal na pahayag laban sa kababaihan ng ilang kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon naman kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, dapat masampulan ng disqualification ang mga kandidatong nagbibitiw ng bastos na pahayag. Ito ay kahit naglabas o kahit naglabas na ng show cause order ang Commission on Elections laban sa mga kandidatong ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Arlene Brosas. Kaya gusto talaga natin masampulan. Gusto natin magkaroon talaga ng action. Ngayon, ang meron pa lang, puro mga show cause order pa lang yan. Tapos sa kalagitnaan na tayo ng pangangampanya.
Sa paliwanag ni Pasig City Congressional Candidate Christian Sia, na binigyan ng show cause order ng COMELEC dahil sa controversial na pahayag niya tungkol sa single mothers, bahagian niya ang kanyang remarks ng freedom of speech. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsimula na ngayong araw ang coaching at mentoring sa head ng Special Operations Group Strike Force ng Metropolitan Manila Development Authority na si Gabriel Go. Ito ay bilang pagtalima sa naging kautusan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na sumailalim si Go sa tinatawag na mentorship coaching on traffic management. Nakatuon ang training at mentorship sa pamumuno, tamang asal, disiplina at stress and anger management. Tatagal ito ng 5 araw sa ilalim ng pangangasiwa ni Edison Bong Nebriha mula sa MMDA Traffic Education Division. Isinailalim si Go sa training kasunod na rin ng isyong kanyang kinasangkutan kaugnay sa pamamahiya ng isang pulis sa ginawa nilang clearing operation sa Quezon City. Ipinakita ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang National Technical Support Center o NTSC para sa 2025 elections na nakapwesto sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay tatanggap ng mga tawag mula sa mga technical personalities sa field at maging sa abroad. Mula sa PITX sa Parañaque City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang detalye niyang NTSC na inilunsad ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Kasama ang media at ilang stakeholder, binuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang National Technical Support Center o NTSC dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Minamando ito, Ella, ng halos 1,000 mga tauhan ng komisyon. Ayon sa COMELEC, pawang mga technical issue lamang ang tatanggapin tulad ng problema sa automated counting machines o ACMs, transmission at maging sa overseas voting. Kapag nagkaroon ng problema, halimbawa sa makina sa isang presinto at hindi naayos ng technical individual, ay itatawag ito dito sa NTSC. Lahat ng mga kailangan namang ayusin na talagang mga makina ay dadalhin nila sa kanilang technical hub. Ang internet voting ay magsisimula na rin sa April 13 at lahat ng problema dito, Ella, sa online voting ay itatawag din dito, no? Araw yan ng linggo, mag-start ang overseas voting at kapag nagkaroon din nga ng issue, halimbawa sa mga embahada o konsulado ng bansa na hindi naayos pantukol sa isyong technical, ay itatawag din dito sa National Technical Support Center. Nasa 1.2 million ang mga botante natin sa abroad at panawagan nga ng COMELEC sa ngayon kasi ongoing pa ang pre-enrollment o yung mga sasama sa na makaboto. Nasa 36,000 pa lang daw, Ella, ang maaring makaboto sa ating mga kababayan na overseas voters. Yaman natin update mula dito sa Parañaque City. Balik si Ella. Maraming salamat, Dante Amento. 17 mga lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng Danger Level Heat Index o init na higit sa 42 degrees Celsius ngayong araw. Batay sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Kasama pa rin dito ang Dagupan, Pangasinan, Etiague sa Isabela, Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City at San Ildefonso, Bulacan. Gayon din sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Puyo, Palawan, Vira, Catanduanes, Rojas City, Capiz, Dumanga sa Iloilo, Panglao International Airport sa Bohol at Katarman, Northern Samar. Sa Mindanao naman, kasama ang Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur, Busuan, Bukidnon, Cotabato City sa Maguindanao at Butuan City, Agusan del Norte. Paalala ng ahensya sa publiko na magbaon ng pananggalang sa matinding init at tubig upang maiwasan ang mga heat-related illnesses, pangunahin na ang heat stroke. Maglalagay ng nasa 40 motorist assistance desk ang pamunuan ng Police Regional Office o PRO5 sa Bicol Region bilang paghahanda sa papalapit na long vacation.
Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saang lugar partikular ilalagay itong mga motorist assistance desk na yan ng Pro 5? Yes, Ella, sa kahabaan ng Maharlika Highway sa bayan ng Santa Elena doon sa Camarines Norte. Hanggang doon naman sa Matnog, Sorsogon na ilalagay nga itong motorist assistance desk ng Police Regional Office o PRO 5 para sa long vacation dito sa Bicol Region. Magtatalaga na nasa 30 hanggang 40 motorist assistance desk ang pamunuan ng Police Regional Office o PRO 5 sa mga pangunahing kalsada na madadaanan ng mga motorista na maglalakbay pa uwi sa iba't ibang destinasyon sa Bicol Region at karatig lalawigan. Ilalatag ang motorist assistance desk mula sa mga bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon upang makasiguro ng payapa at ligtas na paglalakbay ang ating mga kababayan sa kahabaan ng kalsada sa Bicol. Layo ng hakbang na ito ng PRO 5 na matulungan at magabayan ang mga biyahero na masisiraan ng mga sasakyan at mabigyan ng giya sa tamang direksyon na pupuntahan ng mga motorista. Paalala naman ni Police Regional Office Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon na tiyaking nasa kondisyon ng kanilang mga sasakyan maging ang driver nito dahil sa mahaba-haba ang kalsadang tatahakin ng mga magbabakasyon. At bago umalis at magbiyahe, siguraduhin din na nakasarado at nakapadlock ang lahat ng pintuan at pasukan ng kanilang mga tahanan upang maiwasan manakawan ang kanilang mga ari-arian. Magbaon din ng mahabang pasensya sa pagbiyahe sa mga mararanasang mahabang traffic, pusod ng mga one lane sa mga ginagawang kalsada, maging sa bugso ng maraming sasakyan. Inang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inaasahan ngayon ang posibilidad na maasundan pang muli ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kasabay nito, puspusan na ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente, lalo na ang mga evacuee. Narito ang report ni Jed Neresina. Aabot na sa mahigit 12,000 pamilya o higit 48,000 individual ang naapektuhan sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa kabuuan ito ng 28 barangay sa Region 6 at Region 7, batay sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa mga ito, mahigit 2,600 pamilya o higit 8,700 individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Karamihan dito ay mula sa Negros Occidental, kabilang na ang 38 pamilyang lumikas sa Canlaon City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga residenteng ito sa pamamagitan ng pagkain, cash assistance at iba pang humanitarian support. So tinitiyak po ng DSWD na yung pangunahing pangangailangan ng mga vulnerable sektor ay ating pong naipapatid. Isa na po dyan yung pagtitiyak na may mga women safe spaces at yung pong pangangailangan on psychosocial first aid ay ating pong ibabahagi. Lalong-lalo na doon sa mga bata whose educational activities have been disrupted as a result nga po of the eruption of Mount Kanlaon. And gayon din po yung mga kababaihan, yung mga elderly, yung mga persons with disabilities ay ating pong pinitiyak din na nababahaginan noong assistance na appropriate doon po sa kanilang diverse needs. Dagdag pa ni Asek Dumlao na bago pa muling sumabog ang Bulkang Kanlaon, mayroon na silang mahigit 250,000 family food packs na nakapreposisyon sa mga bodega sa Region 6 at Region 7, kabilang ang 80,000 na nakalaan sa Negros Island. Kaya't agad na naipamahagi ang mga relief good nang mangyari ang insidente. Muling nanawagan ng DSWD sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang mga abiso para rin sa kaligtasan ng bawat residente. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapataw na rin ang China ng mas mataas na taripa sa mga produktong mula sa Estados Unidos.
mula sa dating 34%. Gagawin itong 84% ng China kasunod ng umunoy intimidation at indiscriminate tariff ng US. Gayunman, ilang oras lang matapos ang anunsyong ito ng China ay sumagot agad si US President Donald Trump at sinabing itataas niya palalo ang taripa sa Chinese imports mula sa 104%, gagawin niya na itong 125%. Ayon kay Trump, ang hakbang na ito ay tugon ng Estados Unidos sa kawalan ng respeto ng China at hindi patas na pakikipagkalakalan. Kasabay nito ay inanunsyo ni Trump ang 90-day pause sa mataas na buwis para sa mga bansang hindi gumanti sa US habang papanatilihin ang 10% baseline tariff. Nagbabala ang China na handa itong lumaban at may sapat na paraan para protektahan ang interes nito. Ayon sa World Trade Organization, maaaring bumagsak ng hanggang 80% ang kalakalan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo kung lalala pa ang tensyon. Inanunsyo ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer na itatayo sa Bedford, UK ang unang universal theme park sa Europa. Inaasahang lilikha ang proyekto ng maraming trabaho at magdadala ng bilyong-bilyong benepisyo sa ekonomiya ng bansa pagdating ng 2055. Kasalukuyang may 5 universal parks sa buong mundo, sa Hollywood at Orlando sa US at sa Beijing, Osaka at Singapore sa Asia. Planong buksan ang UK Park sa 2031 na may rides at palabas mula sa mga pelikula gaya ng Harry Potter, Jurassic Park, Minions at Shrek at inaasahang dadayuhin ng 8.5 milyong bisita sa unang taon. Bahagi rin ng proyekto ang 500-room hotel, malaking dining area at partnership sa mga lokal na kolehiyo para sa training ng mga manggagawa. Inanunsyo ni Opposition Leader Lee Jae-myung ang kanyang kandidatura para sa pagkapangulo ng South Korea sa halalan sa June 3 matapos ma-impeach si dating Pangulong Yoon Suk-yeol. Nauna nang tumakbo sa pagkapangulo si Lee noong 2022 at nalamangan lang ng kaunti ni Yoon. Sa kasalukuyan, si Lee ang nangunguna sa mga survey, partikular sa Gallup poll kung saan 34% ang nagpakita ng suporta para sa kanya. Kahapon, bumaba siya bilang leader ng oposisyon upang ituon ng pansin sa kampanya. Natapos na ang unang round ng UNTV Volleyball League Season 3 kung saan dala ng NHA Home Masters at PNP Lady Patrollers ang huling panalo bago magsimula ang second round sa darating na linggo. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Sa unang game kahapon, isinara ng NHA Home Masters ang first round ng UNTV Volleyball League Season 3 sa matikas na panalo kontra DFA Emissaries sa score na 3-1. Sa unang set, lumamang sa attack points, blockings at service aces ang DFA, dahilan para makuha nila ang set sa score na 25-16. Ngunit bumawi naman agad ang NHA sa ikalawa hanggang ikaapat na set matapos pumorsyento sa attack points at service aces. Hindi na nagpatinag ang Home Masters at sinelyuhan ang laban sa score na 21-25, 20-25 at 14-25. Maganda ang nilaro nila ngayon, tsaka maganda yung tulong na yung pag-viewing namin, panonood namin ng game ng mga bawat team para malaman nila yung laro para magamit nila. Nag-concentrate kami sa depensa. Sana makapasok kami ng semifinal kung papalarin at saka mag-improve pa talaga. Malaki pa pag-improve ang dapat namin makuha. Depensa. Ito na ang ikalawang panalo ng NHA sa season habang tuluyan nilang napigilan ng Emissaries sa pag-usad sa standing. Nag-improve naman kami, awat tulong. Tapos
Connection medyo okay sa amin. Saka yung teamwork medyo kulang pa, pero sana sa susunod may improve pa rin namin. Target namin ngayong team ngayong season is mag-improve syempre and tumalo din ng mga team. Sa second game, pinatunayan ng PNP Lady Patrollers na handa sila sa aksyon matapos pataubin ng AFP Lady Gunner sa 4 na set. Agad umarangkada sa attack points ang back-to-back champions na AFP, kaya naungusan nila ang PNP sa unang set sa score na 25-21. Ngunit hindi na nagpahuli ang Lady Patrollers sa mga sumunod na sets, kung saan lumamang sila sa attack points, blockings at service aces. Nakuha ng PNP ang kanilang panalo laban sa Lady Gunner sa score na 16-25 sa second at third set at 20-25 naman sa last set. Masasabi ko lang improving talaga sila sa sa ngayong season. Saka yung nag-effect po yung mga play na ginawa namin during practice. Makapasok lang kami sa semifinals. Yun lang ang tinatarget, makapasok na po kami sa semifinals. Matapos ang panalo, napanatili ng PNP Lady Patrollers ang magandang ranking na may 5 panalo at 2 talo, tabla sa AFP Lady Gunner sa team standings. Actually, hindi ako kontento sa first round. Kasi tulad ngayon, natalo kami sa PNP. Hindi namin ina-expect na gano'n na ipapakita nila kasi pinag-iinsayuan kasi namin. Tuloy-tuloy lang, kahit na gano'n na nangyari sa first round. Kailangan ma-defend pa rin namin yung champion namin. Nangunguna ngayon sa leaderboard ang Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters na kapwa may 6-1 record, habang nasa bottom spot pa rin ang NCMH Wellness Warriors na hindi pa nakakalasap ng panalo. Maraming dapat abangan sa second round, lalo't dikit-dikit ang team standings. Kaya't abangan ang susunod na match schedule sa darating na linggo, April 13, live mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang NHA Home Masters laban sa Comelec Suffragettes. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NCMH Wellness Warriors sa Game 2. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 18, na nagsasabi, "Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.